I-reveal natin mamaya ang laman niya, okay? Di ba, Daphne? Hi guys! So, today, as you can see, is unboxing again. So, ito naman, for now naman, isa lang naman siya. And, bago nga pala ang lahat, i-greet ko muna kayo ng good. Ano oras na ba? So, ngayon guys, is alauna na ng hapon, and it's 29. And it's a Wednesday, so, may tiyang din sa amin, and then, alam niyo ba guys, everyday na ako naglalaba. Kasi napagtanto ko na, na hindi ko na nalalabahan as a whole yung aking mga maruruming damit. And, siguro pa unti-unti na lang muna, okay? So yeah, guys, before that, open ko na muna to, ha? So nga pala guys, itong in-order ko na to ay isang shampoo, 2-in-1 na siya. Meron na siyang shampoo and then at the same time, nakahalo na sa kanya yung conditioner. So, check this out. Check this out. Same lang din naman siya na, na store, tsaka na product, tsaka na brand. Okay, and alam niyo ba guys, napansin ko din talaga ang improvement sa aking hair. Kasi dati, dry talaga siya, nasira talaga yung hair ko. Nagtampo siya and then, kakapariban and then, yun. And then siguro mga ilang taon ko na rin napagtanto na hindi naman ako magpapariban kasi nga nagganon nga na yan, nagdadry siya, namamatay yung mga hair ko, nag-hair loss. So, makahanap ako ng isang brand sa internet na shampoo and then conditioner na din. So, yun, ito na siya. Nga pala guys, dalawa yung binili ko and ang ganda ng packaging niya. Naka-bubble wrap. Hindi siya bubble, ano ba itong tawag dito? Basta naka-wrap siya guys. At maganda siya. Medyo, hiyang siya sa aking hair and umorder ulit ako ng isa pa. And then yung na-order ko naman ngayon guys is yung, kasi medyo nag-struggle ako. Kasi ako guys ay mabilis na namang maligo and syempre kapag minsan madalas diba hindi naman tayo tumatagal sa pagliligo and then minsan madalian, mabilisan magligo and nag-struggle ako sa paglilib ng shampoo tsaka ng conditioner sa aking hair. Diba kailangan mga ilang minutes bago mo siya i-leave there, iwanan doon sa hair mo. And then minsan pag nagmamadali ka, hindi mo na rin susunod yung time. So nakahanap naman ako ng 2-in-1. Yung shampoo at saka conditioner na. And then so kapag ka maliligo ka na lang, yun na ilalagay mo and then sabon and then yun na. Tapos na. Diba minsan kapag, ganun talaga kapag may siguro, lalo na pag may work na ganyan, kapag ka mayroon ang ginagawa na source of income. Sarap, diba? Yun. So, ito nakahanap ako nun. Shampoo with conditioner. So, are you excited? Sarap. Excited na ba ang lahat? Yan. So, ito na siya guys. Are you excited? Ang pag-open niya pa ganito. So, yan. Wow, amazing. Ganda ng niya. Talagang safe na safe yung product kapag dumating sa'yo. Meron na naman siyang gloves. Hindi ko pa rin alam kung paano, bakit may gloves. Kasi, ito ay pang diba? Kapag kami chemical na malakas. So, meron silang, anong tawag dito na wish? Baka ito ay sample. 3 at saka sample. Ayan o, dalawa. Ito yung ginagamit ko na luma, ay napaubusan kasi din, napabili na ako. So, parang same lang siya doon. Pero titignan ko pa rin kung maganda yung effect niya. Kasi kung mas maganda yung una kong ginamit, na which is yung magkahiwalay, baka doon na lang din muna ako mag-stick. Tapos, pero pag mas maganda to, yung 2-in-1 na, pwedeng order na lang ulit ako ng panibago niyan. Pero, I don't know pa kung ano yung mas effective. So, ito na. Yan. Ito siya guys. Ito. 2-in-1 siya. Siya ay, premium series. 2-in-1 shampoo and conditioner plus. Nakalagay dito ay mild cleanser with hydrolyzed keratin and a touch of coconut oil. So, pili ko maganda naman siya. Yan, o diba? Amazing. Struggle kasi kapag magkahiwalay pa yung conditioner tsaka yung shampoo. Ako lang ba yun? Kasi kapag nilalagay mo yung shampoo, malilipan ng ilang minutes and then sabon. Tapos, after nun, conditioner naman. Hindi naman ako palakanta pala sa'yo sa CR pag naliligo. So yeah, nakahanap ako nito. Yan siya guys. Yan siya. Kita nyo ba? Ito yung yung ginagamit ko na luma. Ngayon, hanggang ngayon meron pa din. Yan siya. Diba? Kita nyo ba? Meron akong bagong i-flex sa inyo. Nakikita nyo ba yan? This is our new bedside table photo. Kaya lang hindi nakatingin si Daphne dyan. Pasaway talaga. Ayan tumingin. So yan. Bago namin picture ni Daphne. Woohoo! Kaka-group niya lang update sa aking wall. Collage. Guys, don't judge me. Yan ang bagong update. Collage dapat yan. Kaya lang, ganyan muna siya. Diba? From New Year. Ito 7th birthday ko, and then ito naman yung sa Makati, nagpunta kami sa baptismal ni Lucas, and then here is long Christmas. Guys, don't judge me, that's only ngayon lang yan. Di pa ako nakakapag-isip na kung anong pwedeng dyan, style dyan. Actually, ang pinaka-idea ko na pinaka-ano ko dyan is collage dapat, kaya lang medyo kulang pa ako sa frame tsaka sa
photos. So, ganyan muna siya, guys. Actually, yung mga photos ko, guys, is mga, nasa album na siya. Yan. Ito yung last time ko na nakalagay din sa photo frame ko. So, ilalagay ko na siya sa aking photo album. Daphne and me. Hi guys. So, kakatapos ko lang mag-skincare and this is the look. Eyebrow gel, lip gloss, and toner and cream. Night cream na. Pero alam niyo ba? Hindi pa night. In advance ko lang nilagay ko ng night cream. Medyo, alam niyo ba guys? Sa tinanda ko na ito, ngayon lang ako masyadong naging sensitive sa aking skin. Kasi, from the past few years, hindi naman talaga ako aware sa aking skin, lalo sa face. Kasi hindi naman talaga ako ganun ano yun? Ganun kadalaga. Siguro naging aware lang ako nung nagtrabaho na ako sa hospital. Kasi, alam niyo ba guys, nag-struggle ako sa acne. Yun naman ay from the past few years pa, and then ito na yung skin ko ngayon. Medyo may mga scar siya from the previous acne. And yung psychological effect nun ay nasa sa akin pa din. Oo guys, kung alam niyo lang. Kasi nag-start yun nung nagkaroon ako ng maraming acne guys. Alam niyo ba? Hindi niyo alam, di ba? Tsari. Well, now, alam niyo na. So, start yun ng COVID-19. Eh, di ba, ng mga panahon na yon, nasa hospital pa kasi ako nun eh. So, sa amin kasi dati, hindi kasi kami sa hospital, pero kami non-medical staff. Meaning, nasa admin kami, hindi kami yung katulad ng sa iba na nasa field, nasa ER, ganyan, sa admitting room, ganon. Alam niyo, sa mga room, and sa OPD, hindi kami doon. Ang office kami nasa office. Ibig sabihin ang mga kasama namin, mga admin personnel, ganyan, yung mga admin staff. Pero nakaka-encounter pa rin kami ng mga pasyente, pero hindi talaga yung mismong pasyente. Ang na-encounter namin yung mga kasama ng pasyente, yung mga family nila, and then yung mga company nila dun sa mismong hospital. So, before COVID kasi hindi pa ganun ka-strict, mga protocol, yung sa pagsusuot ng mask, ganyan, and then sa mga, as in 24/7, as in lahat, kailangan nakasuot ng mask, ng mga gear, ng mga, dati meron pa nga yun, may glass pa dati, and then, meron pang face, basta yung nilagay sa face mask na tawag, yung sa face, yung parang, plastic, face gear, yun, ganun. And then, siguro mga kami nun, mga ilang years din. Pero bago yun, siguro mga ilang years din before kami na maging ganun ka-strict sa mga, ganun nga, yung mga mask, glass, and then sa buong whole face na. So, ito na nga, edi yun nga, masyadong siguro hindi ko alam, siguro nabigla yung skin ko, yung face ko sa ganun, kasi during the COVID-19, every day, every duty, 12 hours nakamask kami. Eh, di ba, kapag nakamask ka, parang yung hininga mo, di ba, yung hininga mo, yung init ng buga ng hininga mo, na hindi siya open air eh. So, parang natatrap yun sa mask, and then siguro lumabalik sa mukha ko. So, yun, ang nagkakaroon is, nag-open siguro yung pores, di ba, ganun yung nangyayari. So, pag na-open, syempre, yung nagkakaroon na ng siguro mga bacteria, ganyan. So, ang tendency, nagkakaroon nga ng acne, ng tigiyawat, ng pimples. Eh, unlike dati, di ba, before, hindi naman kami lagi nakamask. So, kapag nagsasalita, open air, kumbaga, na ilalabas naman yung, yung init o hininga yung galing sa bibig. Eh, mga panahon na yun, kahit anong gawin kong skincare, kahit anong ilagay ko na pagpe-prevent, wala pa rin nangyayari, hindi pa rin siya talagang dire-diretso yung acne ko. Eh, ng mga panahon talaga na yun ay super busy. Ang oras ko lang talaga dating, alam niyo ba guys, trabaho, tapos bahay, yun lang. Siguro ang pinakangala ko lang ng mga ilang taon na yun is yung, kahit nga yung pagsimba, hindi ko na nagagawa eh. Siguro yung mga errands ko lang dun, yung mga pang-personal errands, katulad yung pag-grocery, bibili ka lang, ganun. May ultimong panonood na sini, hindi na magawa. Ganun talaga siya. So parang din, yun, yung lifestyle is hindi rin siya ganun ka-normal. Hindi siya normal as human being. Kasi alam niyo ba guys, yung time namin nun, diba 12 hours. So, ang shifting namin nun, usually kapag 1 week, 3 days ang duty namin. So, syempre pag 1 week, kapag pinagsama-sama mo yung 12 hours, ilang hours din yun. And then, kapag diba, pare, sa isang linggo, 3 araw yung off mo. Eh, minsan hindi naman yung dire-diretso 3 araw. Minsan, duty mo, tas wala kang duty, tas duty mo, wala. Minsan ganun. So, walang sense. If you get, kung naiintindihan niyo ako, alam niyo yun, syempre diba 12 hours ang duty mo. Uuwi ka, tutulog. And then after nun, syempre sa bahay ka lang kasi magpapahinga, diba? After nun, pahinga muna, papasok ka na naman. And then yun, uwi. Minsan, ang duty pa namin nun, dire-diretso. Kung isang buwan, dire-diretso pang gabi. So 12 hours ng gabi. And then, isang buwan ulit na dire-diretso na. Ang tulog mo ay umaga, pasok mo ay gabi. Minsan lang yun guys na 1 month. And then later on, depende pa sa institution kung
ano yung magiging schedule. So, ang mangyayari, and to cut this short, ang nangyayari is, parang doon na nakalaan yung time mo, yung oras mo, and then yung focus mo, diba, sa trabaho. And then, ang nangyayari, wala ka ng leisure, ano tawag na leisure, yung parang para sa sarili mo, alam mo yun guys. So, yun na nga, ilang taon akong ganun. Wala namang problema sa financially kasi yun yung maganda doon, yun yung may pagmamalaki ko sa last job ko na financial sa when it comes to salary and when it comes to paying jobs. Sila talaga ang pinakang sasabi ko na amazing amazing and very good. Kasi okay naman siya talaga kasi talaga namang maganda naman yung bigayan ng sahod nila doon, and then yung bonus, meron pa kami, natatandaan ko, meron pa kami doong mga allowance, and then basta madami. Kasi syempre nandun yung risk kasi diba syempre nasa hospital kami, and then yun na nga, kapag nasa hospital kailangan bigay ano yun, yung doon talaga yung focus mo kasi sa'yo nakasalala yung yung sa pasyente nga, diba, yung mga tao doon mga humingi ng tulong kasi may mga sakit, walang pera, pambayad, ganyan, etc. So, ang nangyayari on my side naman, sa personal ko naman is parang napapabayaan ko yung sarili ko, alam niyo yun, napapabayaan yung sarili mo when it comes to your hindi naman masasabing mental, siguro yung yung happiness. Gaming happiness na yung kailangan mo din syempre kahit papaano, paminsan-minsan kailangan mo rin magliwaliw, di ba? Kasi kung tutusin guys, kahit naman syempre COVID ng mga panahon na yun, kailangan mo pa rin naman yung outlet, di ba? Para sa stress ng trabaho mo. Hindi naman po pwede hindi naman po pwede yung pahinga lang, di ba? Kasi oo nga, sa trabaho ko tapos pahinga. Eh paano naman yung hindi mo rin masasabi na mas okay pa rin minsan yung joyful na ganon, happiness, ganyan. Which is, yun yung nagkulang ng mga panahon na yun. Kahit naman sabihin na lockdown ng mga panahon, ECQ and whatever, syempre, di ba, kailangan pa rin, kahit pa konti-konti. So, yun nga ang nangyari. And then, na-share ko siya kasi diba yung skin ko, medyo may mga tira-tira pa rin. Kasi napansin ko na nung nilalagay ko ngayong is medyo mahapde. And then ko realize ko na baka yung reaction ng skin ko dun sa which is parang okay naman siya, naging okay naman na. Tinitingnan ko kasi kung ano yung improvement niya. Kasi medyo parang naapektuhan siya nung sa previous ko na, meron ako nakikita na parang, pero pag naman nawawala naman niya siya. Minsan kasi talaga lumalabas yung nag-react yung skin. Lalo, nag-react talaga siya guys, hindi ko alam why. Kapag ka mainit, tapos medyo, mainit and then humid, ganun, talaga. Medyo okay naman yung skin ko kapag ka medyo, yung place is, maaliwalas, ganyan. Tapos medyo malamig, ganun. Okay naman siya, nag-react lang talaga siya kapag sa weather. Hindi sa weather. So, yun lang. Hindi ko pa siya, ngayon ko na siya na-share guys about dun sa previous ko na yun, na work. And, I think madami pa naman yun. Madami pa akong mga hidden, charot lang, mga shareable experiences from the past. Ito kasi ay, wait lang guys, ngayon na yan pa rin ha, 29 pa din, and napagtanto ko na masyado pala madami ang aking videos kapag weekly, so baka mga half ng week, so siguro mga 3 days or 2 days na lang ulit. Akala ko kasi kaya, kasi na ako kanina, naglagay na ako ulit ng aking mga clips sa video, and then napansin ko, wala, ang dami masyado pala, nakailang minutes na, so sabi ko baka mamaya sumobra naman kapag ka weekly, nakaka 2 days pa lang, 3 days pa lang yung araw na to, so baka masyado madami kapag ka isang linggo. So yan, sinay ko lang yung lagay na akong Tesla kayo kasi nagano ako kanina, nagtingin ako. At saka parang napapansin ko sa eyes ko guys, alam nyo ba, medyo parang nagsusulo siya. Masyadong sa malapitan. Grabe, dami ko nakikita, alam nyo sa sinyo, or masyado lang ako perfectionist. Ewan ko ba, dati naman kasi hindi naman ako mahilig sa mga ganyan. Ganun siguro pag medyo tumatanda na, medyo naging awareness sa mga bagay-bagay, sa mga parte ng katawan. Alam nyo ba yun guys, napagdaanan nyo ba yun? Parte siya ng growing up, as you can see, diba? So, yan lang. Ang daming hanash, ang daming sabi. Wala na.